Tawagin niyo na lang po akong Ismael. Nangyari po ito, 1992, sa may bandang Mati, Mindanao. Mula po noong kabataan ko, pagsasaka na po ang nakasanayan kong trabaho. Meron lang kaming maliit na lupain na pag-aari ng tatay ko at yun ang nagsisilbing bukid kung saan ako nagtatanim. Isa nga sa madalas kong itanim noon ay ang mais. Madali lang kasi yung alagaan at malaki rin ang tinutubo ko sa bawat bentahan noon. Simple lang ang buhay na meron ako noon. Pero kahit tumaki ako mula sa mahirap na pamilya, mayroon namang katahimikan. Ang maliit na kubo naman kung saan kami naninirahan ng pamilya ko ay matatagpuan sa gitna ng maisan. Sa silong nun, madalas na nakaimbak ang mga naaani kong mais na ibinebenta ko naman sa pwesto ko sa isang palengke na nasa may dulo ng aming baryo. Kahit na nakakapagod ang ganoong takbo ng araw-araw na buhay, hindi ako humihinto at nagpapatuloy pa rin dahil marami rin akong suki, mga nag-aabang sa mga paninda ko. At syempre kung titigil ka, paano naman kami mabubuhay? Ang maganda niyan kapag usong-uso na at hilig ng mga bata sa lugar namin ng mga mais, malaki talaga ang kinikita ko. Pero alam niyo ba, meron akong isang suki noong mga panahon na iyon na masyadong misteryoso ang presensya para sa akin. Siya ay si Mang Leloy. Sa unang tingin, para naman siyang tipikal na matanda. Payat ang kanyang pangangatawan, pero masasabi kong malakas pa rin siya noong mga panahon na iyon. Madalas din siyang ngumiti at mahilig makipagkwentuhan tuwing mapapadaan siya sa pwesto ko roon sa may palengke. Pero ang dahilan kung bakit ako nahihiwagaan sa kanya ay dahil yun sa balat niyang napakaputla. Marami na ako nakikitang taong maputi ang balat noon sa lugar namin. Pero iba talaga yung kay Mang Leloy. Para bang hindi siya nasisikatan ng araw. Bukod pa roon sa kutis niya, pakiramdam ko ay meron siyang sikretong tinatago sa likod ng matamlay niyang mga mata. Pero sa kabila ng ganoong pakiramdam ko sa matanda, magalang ko pa rin siyang pinakikisamahan. Kahit kailan ay hindi ako nagpakita ng pagkailang sa kanya. Sinasakyan ko pa ang kanyang mga kwento, mga biro, lahat ng mga pag-uusap namin. Tuwing gabi naman, maaga rin ako nagpapahinga at natutulog. Pero madalas naman akong naaalimpungatan kapag nakakadinig ako ng mga kaluskos na galing sa bakura ng bahay namin. Hindi ko naman yun pinagtutuunan ng pansin at iniisip ko lang na baka mga dagalang naman ang may gawa ng ingay na iyon. Pero isang gabi, nagising ako dahil pakiramdam ko, para bang may mali, para ka akong hindi tama. May narinig kasi ako mapikat na yabag na para bang may dambuhalang nilalang ang naglalakad sa gilid ng kubo namin noong gabing yon. Kahit na medyo kinakabahan ako, sumilip ako sa bintana para tignan kung ano nga ba yun. Pero wala naman akong nakita maliban sa madilim naming maisan. Tsaka syempre yung mga lampara mula sa mga bahay ng mga kapitbahay namin. Kinaumagahan, dahil sa kuryosidad at pagtataka, pinuntahan ko ang parte ng maisa namin kung saan ko narinig ang kaluskos na nagdaang gabing yon. At laking gulat ko na lamang nang makitang may kakaibang bakas na naiwan sa lupa. Para yung yapak na galing sa paa ng isang hayop. Pero tatsulok ang hugis noon. May 5 maliliit na daliri pero matatalas naman ang kuko. Naging pad-isipan tuloy sa akin ng araw ding iyon kung anong klaseng nilalang ba ang pwedeng pagmula noon. Bukod sa pinag-iisipan ko ang tungkol sa bagay na iyon, sa mga sumunod pang gabi, ay mas lalo ring naging malapit sa palibot ng kubo namin ang pinanggagalingan ng kaluskos. Paiba-iba naman ang direksyon, minsan sa tapat ng pinto o kaya naman ay bintana, minsan naman sa bubong ng kubo at sa kung saan-saan pa. Gustuhin ko mang isipin na may daga nga ang gawa noon, pero hindi. Iba talaga ang pakiramdam ko. May mali. Hanggang isang gabi, ibang-iba ang ihip ng hangin noon. Malamig,
may halong kilabot. Bumangon ako para kumuha ng kumot noon. Ngunit natigilan ako. Pakiramdam ko ay mayroong nagmamasid sa akin mula sa maliit na siwang ng bintana ng kwarto ko. Pero nang lingunin ko naman ang direksyon, wala naman akong nakita. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa gabi nga na iyon, hindi na ako nakatulog pa. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kung meron mang nilalang na nagmamasid sa akin, yung umaabala sa pagtulog ko, dapat talagang matigil na iyon. Dahil hindi na talaga ako nakakatulog. Kaya naman sa sumunod na gabi, nagdesisyon akong huwag muna matulog. Babantayan ko ang maisan, pati ang palibot ng bahay. Pagsapit ng hating gabi, naaninag ko ang isang nilalang na parabang maingat at dahan-dahang naglalakad sa gitna ng maisan. Hindi ko masyadong maaninag ang itsura noon dahil sobrang dilim ng paligid. Pero nang masinagan iyon ng kaunting liwanag na galing sa liwanag ng buwan, doon ko nakita ang kakilakilabot na itsura ng nilalang na iyon. Nasaan yung tao iyon? Pero kita ko na meron siyang mahaba at patulis na mga kuko. Habang ang mata naman niya, kumikislap na kulay pula sa kadiliman. Sigurado ako, isa yung aswang. Tinignan ko pa yon ng maigi at laking gulat ko na lang nang makilala kong sino iyon. Walang iba kundi si Mang Leloy, ang suki ko na madalas bumili at makipag-usap sa akin. Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko sa presensya niya. Hindi pala siya normal. Isa siyang aswang at siya ang palaging umaaligid sa gabi doon sa paligid ng kubo namin. Pero ang gumugulo sa isipan ko noon, alam niya kaya na ako yung palagi niyang pinagbibilan ng mais? Kung oo, ano naman ang pakay niya sa akin? At bakit madalas siyang bumili para mapalapit sa akin? Bakit sa dinami-dami na nagtitinda ng mais sa lugar, ay ako pa ang naging punteriya ng aswang na iyon? Sinara ko ang bintana. Siniguro kong nakakandado iyon at hindi basta-bastang mabubuksan. Napaupo na lamang ako sa sahig. Naririnig ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Natatakot ako syempre tapos kinakabahan na rin. Higit sa lahat, nagtataka ako. Dahil doon, napagdesisyonan ko na lang na magpapatay malisya na lang ako kung sakaling bibili sa akin ng matandang yon. Mahirap na. Baka malagay pa sa alanganin ng buhay ko kapag kinumpronta ko siya. Nang mag-umaga, matamlay ako naghanda ng dadalhin kong paninda sa palengke. Matapos ay tahimik akong sumalo sa pag-aalmusal ng pandesal at kape sa mga magulang ko. Anak, masyado kaya atang tahimik ngayon ah. Ayos ka lang ba? Kumusta mga pakiramdam mo? Kung gusto mo, ako muna magbebenta ng mais natin sa palengke para makapagpahinga ka. Hindi na po tay. Ayos lang po ako. Kulang lang po sa tulog kaya medyo nanghihina. Naku ka naman bata ka. Ano mang ginagawa mo sa gabi kaya ka napupuyat? Hindi na ako sumagot sa pagkakataon na iyon. Marahan na lang akong umiling sa kanya dahil hindi ko na rin naman alam kung papaanong ipapaliwanag sa magulang ko ang lahat ng nasaksihan ko noong gabing yon. Matapos ko mag-almusal, tinalian ko na ang 2 sako ng mais at pinasan ko na yun para ibenta sa palengke. Malayo-layo rin ang pamilihan mula sa amin. Halos kalahating oras din ang inaabot ko kapag nilalakad. Pagkarating ko doon, nagpanggap lang akong normal at pagsapit ng bandang 2:00 ng hapon, dumaan ulit si Mang Leloy sa pwesto ko para bumili ng mais. Gaya ng nakasanayan, nakipagkwentuhan pa siya sa akin. Pinilit ko namang ipakitang normal pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Pero sa kalagitnaan ng masigilang usapan namin, bigla siyang may sinabi na nagpataas ng balahibo ko sa buo kong katawan. Wala ka bang sasabihin tungkol sa nakita mong aswang kagabi?
Hindi na ako nakaimik ng mga sandaling yun. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Kasunod noon ay ngumisi siya sa akin na para bang demonyo. Parang nakita ko sa kanya ng mga sandaling yun ang pagiging aswang niya kahit hindi pa siya nagpapalit ng anyo. Pagkatapos, naglakad siya papalayo sa akin. Naiwan ako sa pwesto ko na nakatulala. Kumakabog ang dibdib at tinihingal kahit wala naman talaga akong ginawa. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, madali kong niligpit yung mga natirang mais sa paninda ko. Kalahating sako lang naman yun kaya hindi na ako masyadong nahirapan. Ang nasa isip ko lang noon, mapuntahan si Apo Tantay. Kailangan kong humingi ng tulong. Kailangan kong makauwi kaagad bago pa man sumapit ng takip silim. Hindi naman gaanong malayo sa palengke ang kubong tinitirhan ni Apo Tantay. Pagkarating ko doon, nanginginig pa akong kumatok sa pinto. Hindi rin naman nagtagal, bukas yun at bumungad sa akin ng matandang albularyo. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, iyo? Magandang hapon po, Apo. Hingi lang sana ako ng tulong. Panlaban lang ho sa aswang na umaaligid sa akin. Lumingalinga siya sa paligid na para bang sinisigurong walang nakasunod sa akin. Sa kanya ako pinatuloy sa loob ng kanyang kubo. Doon niya ipinilawanag sa akin ng kung ano-anong pwede kong gamitin pangontra sa aswang. May mga simpleng bagay naman na pwede mong gamitin laban sa aswang. Gaya na lang ng pinong asin o di kaya naman ay dinikdik na bawang. Pero kung gusto mo yung masigurado, ito ang maibibigay ko sa iyo. Inabot niya sa akin noon ang isang bote na may lamang malapot na likido. Yan ay ang benditadong langis. Mabisang proteksyon laban sa mga aswang. Ipahid mo sa mga pinto at bintana ng bahay nyo. Pwede mo ring isaboy sa aswang sakaling sumugod sa iyo. Mas malala pa sa asin at bawang ang magiging epekto niyan sa kanya. Maraming salamat ho, Apo. Madali akong lumakad ulit pa uwi. Pagkarating sa bahay, agad kong niligpit sa silong ang natirang mais sa paninda ko. Saka naman ako umakyat sa bahay para pahiran ng langis ang bawat pinto at bintana ng bahay namin, gaya nga ng payo ni Apo Tantay. Nang makita ng mga magulang ko ang ginawa kong iyon, nagtaka naman sila. Anong ginagawa mo, anak? Bakit may pinapahid ka dyan sa pinto at mga bintana? Wala ho ito, itay. Pantaboy lang ho ito ng mga lamok. Nagsinungaling na ako. Para wala nang tanong-tanong pa. Tumango na lamang po ang tatay ko, pero bakas ang duda sa mukha niya. Pagsapit po ng gabi, muli kong narinig sa labas ng kubo ang presensya ng aswang. Nang lumapit yun sa pinto, bigla naman yung napahiyaw. Malamang ay nadikitan niya na ang parting nilagyan ko ng langis na binigay nga ng albularyo. Dinig ko kung papaano nagwala sa sakit ang aswang. Kumilos naman ako kaagad at kinuha ang bote ng langis kasama na doon ang supot ng asin at bawang sa kusina namin. Maya-maya pa, dahil sa galit, yung manipis na pader ng bahay naman namin ang sinubukan niyang banggain. Sa kasamaang palad, nasira naman iyon at agad na nagdulot ng malakas na ingay sa buong paligid. Nagising po ang pamilya ko. Nakapasok naman yung aswang sa loob ng bahay namin. Nagkaroon na ng sigawan. Takot na takot ang mga kapatid ko, pati ang tate at nanay ko. Dahil doon, hindi na ako nagdalawang isip. Sinabi ko sa kanya ang natitirang langis doon sa botelya. Pati yung mga dinikdik na bawang na may asin, binato ko rin sa kanya. Napahiyaw yung aswang. Nakita kong nasusunog na ang kanyang balat. Yung tatay ko naman, kinuha ang kanyang matalas at mahaba na itak. At walang ano-ano, tinaga niya po sa balikat yung aswang. Nasaktan po ito. Nagtatatalon. Mabilis na lumabas ng bahay namin. Sayang nga at hindi pa napatay ni tatay. Doon ko na sinabi sa kanila ang lahat. Nasukoy ko ngayon sa palengke. Para bang minamatyagan ako.
minamasid, at kung anong dahilan, hindi ko alam. Dahil po doon, pansamantalang si tatay na lang muna ang nagtinda ng mga mais namin. Pero sabi naman niya, hindi na raw naman niya nakikita ang matandang suki namin. Kaya sa paglipas ng panahon, nung ako na po ulit ang nagtitinda ng mais, sa awa naman po ng Diyos, hindi na po nagbalik pa ang matandang aswang na iyon. Ang sabi naman po ng albularyo, malamang sa malamang daw, baka natipuhan lang ako ng matandang aswang na iyon. Natipuhan ako dahil baka binabai siya, o natipuhan ako na kainin. Yun lang daw ang suspecha niya. Pero ang mahalaga, hindi na po naulit pa yun.